Ngayon, para sa mga birth certificate na nasa apelyido ng nanay yung mga bata, and then later on mag-execute kayo ng affidavit to use surname of the father, okay, hindi na po mapapalitan yung birth certificate, pero magkakaroon po ng annotation doon sa remarks column na na-acknowledge na yung bata through affidavit of admission of paternity or through private handwritten instrument by the father, and then nag-execute kayo ng affidavit to use surname. Pero hindi po mapapalitan ng bago yung birth certificate. Makikita na lamang po ninyo doon sa annotation. Okay? So malinaw no, kapag papalitan nyo yung apelyido ng inyong illegitimate child mula sa apelyido ng kanyang ama pabalik sa apelyido ng kanyang ina, hindi po ito parang wrong spelling lang na pupunta kayo sa local civil registrar para magproseso ng pagpalit ng apelyido. Substantial correction po ito, substantial error or substantial na pagbabago sa birth certificate. Kaya po, ang mangyayari dito, isasampa po ninyo ito sa korte. Kukuha po kayo ng abogado, magkakaroon po ng litigation. Okay? So, ang gagawa po ng petition ay isang abogado. Kapag po ba nag-file kayo ng petition, 100% mag-grant po yung petition. Ibig sabihin, 100% kapag nag-file kayo ng kaso para gamitin muli ng inyong illegitimate child ang inyong apelyido bilang nanay ng bata, i-grant ito ng korte. Hindi po. Kailangan pa rin ninyong patunayan na mayroong grounds kung bakit dapat na bumalik sa paggamit ng apelyido ng nanay yung illegitimate child at hindi yung apelyido ng kanyang tatay ang gagamitin. Kagaya nga po ng nasabi ko kanina, meron tayong dalawang kaso na nag-grant ng korte yung petisyon ng nanay na gamitin ng kanyang illegitimate child yung apelyido ng nanay based on procedural flaw nung ni-register ang birth certificate ng bata, at yung isang kaso ay based on best interest of the child.